Itinaboy, minaliit at itinuring na basura sa sariling luksuryosong tahanan, habang ang amang si Roberto ay nalulunod sa yaman. Ang lumpong si Betty ay unti-unting pinapatay sa lupit ng madrastang si Elena. Pabigat ka lang! Sigaw na laging pumapaso sa puso ng bata, ngunit sa bawat nota ng kanyang piano, may nakatagong saksak ng katotohanan. Handa na ba ang lahat sa pagbabalik ng hustisya? O huli na ang lahat para sa isang amang nagbulag-bulagan? Ano ba ang silbi ng isang paralisadong tulad mo, kundi ang ubusin ang pasensya ko at ang pera ng tatay mo? Mas mabuti pa sigurong kasama ka na lang na ibinaon sa lupa ng nanay mo para hindi ka nagiging pabigat sa mundong ito. Ang boses ni Elena ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa katahimikan ng malawak na silid. Walang kaabog-abog ang kanyang pagpasok. Dala ang isang aura ng puot na tila lason na humahalo sa hangin. Sa gitna ng karangyaan ng mansyong yon, ang mga salitang binitawan niya ay walang bakas ng ginto, kundi kalawang na nanunuot sa puso ng nakikinig. Si Betty ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa tapat ng bintana, kung saan ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong liwanag sa kanyang maputlang mukha. Sa kanyang mga kandungan ay nakalatag ang isang asul na polo, isang mamahaling tela na tila naging sagrado dahil sa mga oras na ginugol niya rito. Hawak niya ang isang karayom at sinulid. Maingat na binuburda ang mga titik ng pangalan ng kanyang ama sa bulsa ng damit. Ito ang regalong inihanda niya sa loob ng 3 buwan para sa darating na kaarawan ni Roberto. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga daliri, na bahagyang nawalan na rin ng lakas, simula ng aksidente, bawat tusok ay puno ng panalangin at pag-asa na sa pamamagitan nito, muling mapapansin ng kanyang ama ang kanyang pag-iral. Ngunit sa isang mabilis na galaw, marahas na hinablot ni Elena ang tela mula sa mga kamay ni Betty. Ang tunog ng pagkapunit ng ilang hibla ng sinulid ay tila naging alingawngaw ng isang pusong unti-unting nadudurog. Kinuha ni Elena ang isang gunting na nakapatong sa maliit na mesa at sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Betty, sinimulan nitong gupitin ang polo. Ang bawat kagat ng bakal sa tela ay tila hiwa sa mismong laman ni Betty. Ang asul na polo na simbolo ng kanyang pagmamahal ay naging mga basahang walang kwenta sa loob lamang ng ilang segundo. "Stop it! Tita, please!" Ang tanging naibulalas ni Betty, ang kanyang boses ay isang paos na pagsamo na halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong abutin ang nagaganap na pagpaslang sa kanyang pinaghirapan. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling malamig at walang buhay, tila 2 troso na nagkakandado sa kanya sa isang bilangguang gawa sa bakal at balat. Naramdaman ni Betty ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, at ang bawat hininga ay nagiging isang pakikibaka. Ang mga luha ay hindi agad pumatak. Sa halip, ang mga ito ay nanatiling nakabara sa kanyang mga mata, nagpapalabo sa imahe ng kanyang madrasta na ngayon ay tatawa-tawa sa kanyang harapan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang tahimik na sigalot ng sakit at kawalan ng kapangyarihan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sumigaw, na lumaban, ngunit ang tanging nagawa niya ay ang madiing pagkuyom ng kanyang mga palad hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Biglang tumunog ang telepono ni Elena. Sa isang iglap, tila isang mahusay na aktor na nagpalit ng maskara, ang mukha ni Elena ay nagliwanag at ang boses nito ay naging kasing tamis ng pulot. "Hello, Roberto?" "Yes, honey. Everything is fine here. Kagagawa ko lang ng paboritong merienda ni Betty. Katatapos lang din naming mag-bonding. Alam mo naman ang batang ito, napaka-sweet sa'kin. Don't worry about us. Focus ka lang sa business trip mo dyan sa Singapore. We love you." Ipinako ni Elena ang kanyang nanunuyang tingin kay Betty
habang binibitiwan ang mga salitang iyon. Pagkatapos patayin ang tawag, inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Betty. Sapat na para maramdaman ng dalaga ang mainit na hininga ng babaeng sumisira sa kanyang buhay. Wala kang sasabihin, Betty, dahil kung magsumbong ka, alam mo kung anong mangyayari kay Yaya Lita. Gusto mo bang mamatay sa gutom ang pamilya niya dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Mananatili kang pipi, mananatili kang lumpo, at mananatili kang basura sa bahay na ito. Iniwan ni Elena ang silid na may kasamang malakas na pagsara ng pinto, isang tunog na tila huling pako sa kabaong ng pag-asa ni Betty. Naiwan ang dalaga sa gitna ng nagdidilim na silid, napapalibutan ng mga piraso ng asul na tela na nagkalat sa sahig tulad ng mga petals ng isang patay na bulaklak. Bakit ba kailangang maging ganito ang tunog ng pagmamahal? Bakit ang mga taong dapat na magsilbing proteksyon ay sila pa ang nagiging dahilan ng pinakamalalim na sugat? Sa bawat tibok ng kanyang puso, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan kailangang maging bilanggo ang isang kaluluwa sa loob ng sarili nitong tahanan, bago ito tuluyang makalimot kung paano ang lumipad? Bakit mo ginawa iyon, Betty? Akala ko ba ay pinahahalagahan mo ang mga pagsisikap namin para sa'yo? Bakit kailangan mong saktan ang damdamin ng tanging taong nag-aalaga sa'yo habang wala ako? Ang boses ni Roberto sa kabilang linya ng video call ay puno ng pagod at matinding panghihinayang. Sa screen ng tablet na hawak ni Elena, makikita ang mukha ng isang ama na tila pasan ng daigdig, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anak na babaeng nakayuko lamang at hindi makapagsalita. Ang bawat salita ni Roberto ay tila isang mabigat na batong inilalagay sa ibabaw ng dibdib ni Betty. Dahan-dahang nagnanakaw ng kanyang hininga. Sa tabi ng kama ni Betty, nakatayo si Elena na may hawak na panyo. Pilit na pinupunasan ang mga matang wala namang luha. Ang kanyang balikat ay bahagyang nayayanig. Kunwari ay humihikbi dahil sa sakit na idinudulot ng pag-uugali ng kanyang anak-anakan. Sa sahig, nakakalat pa rin ang mga piraso ng asul na polo na ginupit ni Elena kagabi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwentong nakarating kay Roberto ay si Betty ang nagwala at sumira sa sarili nitong gawa dahil sa isang tantrum. I'm sorry, Roberto. Kasalanan ko rin siguro. Ang malambing at naghihirap na boses ni Elena ay pumailan lang sa silid. Sinubukan ko lang naman siyang tulungan sa pagbuborda dahil nakikita kong nahihirapan na siya. Pero bigla na lang siyang nagalit. Sabi niya, wala na raw siyang pakialam sa birthday mo dahil hindi ka naman daw umuwi. I'm so hurt, sweetheart. Pero mas masakit para sa akin na makita siyang ganito kapait ang puso. Gusto ni Betty na sumigaw. Gusto niyang ituro ang madrasta at sabihin ang katotohanan na ang babaeng ito ang pumatay sa kanyang pangarap na mapasaya ang ama. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Yaya Lita na nakatayo sa pintuan. Ang matandang babae ay namumutla at nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa kanya. Alam ni Betty ang ibig sabihin ng tingin ni Elena kanina bago magsimula ang tawag. Isang maling salita at mawawala ng trabaho ang matanda. Itatapon ito sa lansangan nang walang kahit isang kusing at ang pamilya nito sa probinsya ay magugutom. Ang kanyang dila ay tila naging isang mabigat na tingga sa loob ng kanyang bibig. Ang tanging nagawa ni Betty ay ang higpitan ng pagkakahawak sa kanyang kumot. Ang kanyang mga daliri ay namumuti na sa tindi ng pagkakaipit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ni Elena ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa alaala ng kanyang amang mapagmahal. Betty, magsalita ka naman. Ang pakiusap ni Roberto, ang kanyang boses ay mas lalong naging malamig. Hindi ko na alam kung sino ang batang kaharap ko ngayon. Binibigay ko ang lahat para sa paggamot mo, para sa komportable mong buhay.
Pero ganito ba ang isusukli mo sa tita Elena mo? She's doing her best to be a mother to you. Ang salitang ina ay tila isang sampal sa mukha ni Betty. Isang mapait na ngiti ang muntik ng sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit ang tanging lumabas ay isang gumaralgal na buntong hininga. Tumingala siya at tumingin sa mga mata ng kanyang ama sa screen. Ang mga matang dati ay puno ng kislap kapag karga-karga siya. Ngunit ngayon ay puno na ng pagdududa at pagkadismaya. Sa likod ni Roberto, ang marangyang kwarto sa Singapore ay tila naging isang malamig na kuta, malayo sa realidad ng impyernong nararanasan ni Betty sa loob ng sarili nilang mansyon. Nang matapos ang tawag, ang maamong mukha ni Elena ay agad na naglaho. Inihagis niya ang tablet sa ibabaw ng malambot na kama at lumapit kay Betty. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa makapal na alpombra, ngunit bawat isa ay tila pagyanig ng lupa para sa dalaga. Kinuha ni Elena ang isang piraso ng ginupit na tela at idinikit ito sa pisngi ni Betty, isang mapang-uyam na haplos na nagpadama ng kilabot sa buong katawan ng bata. See, kahit anong gawin mo, ako ang paniniwalaan niya. Para sa papa mo, ikaw ay isang problemadong bata na walang utang na loob at ako ang martir na asawang tinitiis ka. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Huwag kang magkakamaling tumingin ng ganyan sa akin, Betty. Baka makalimutan kong kailangan mong kumain ngayong araw. Lumabas si Elena ng silid na may dalang mapanirang katahimikan. Naiwan si Betty na nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na dahil sa sobrang sakit. Ang liwanag ng umaga na pumapasok sa bintana ay tila hindi na kayang magbigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Ang kanyang mga binti na dati ay pinapangarap niyang muling makalakad upang takbuhin at yakapin ang kanyang ama ay tila naging mas mabigat pa kaysa sa dati. Paano nga ba lalaban ang isang boses na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga kasinungalingan? Paano mo ituturo ang dilim sa isang taong piniling ipikit ang kanyang mga mata sa liwanag? Habang ang bawat segundo ay lumilipas, ang distansya sa pagitan nila ng kanyang ama ay hindi na lamang sinusukat ng libu-libong kilometro, kundi ng isang pader ng kawalan ng tiwala na unti-unting itinatayo ng babaeng tinatawag niyang pamilya. Isang matinding pait ang naiwan sa kanyang lalamunan at sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang bulong ang namuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan ako mananatiling anino sa loob ng bahay na ito habang ang dyablo ay nagsusuot ng korona ng isang anghel? Ilabas niyo na ang itim na kahoy na yan. Ngayon din, wala nang puwang ang mga basurang luma at maalikabok sa loob ng bahay ko. Lalo na kung wala namang nagpapatunog nito, kundi ang katahimikan ng isang sumpa. Ang boses ni Elena ay tila isang utos mula sa isang malupit na reyna na nagpapatigil sa tibok ng puso ni Betty. Nakatayo ang madrasta sa gitna ng malawak na sala. Itinuturo ang lumang grand piano na gawa sa itim na kahoy, ang tanging kagamitang natira na nagtataglay pa ng amoy at alaala ng namayapang ina ni Betty. Para kay Betty, ang pianong yon ay hindi lamang isang instrumento. Iyon ang huling himig ng pagmamahal na naiwan sa kanya sa mundong ito. Bago pa man makapagsalita si Betty, nakita na niya ang dalawang lalaking tauhan na nagsisimulang itulak ang piano. Ang tunog ng mga paa ng instrumento na kumakaladkad sa makintab na sahig ay tila isang daing ng sakit para sa dalaga. Ang bawat sentimetro ng paglayo ng piano ay tila pagpunit sa kanyang sariling balat. Tita, wag po. Please, sa akin po yan. Kay mama po yan. Ang pagsamo ni Betty ay halos isang bulong na nalulunod sa ingay ng paghakot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair. Lumingon si Elena na may isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga kilay ay nakataas, na tila ba ang pakiusap ni Betty.
ay isang malaking biro. Sa'yo, Betty, lahat ng narito ay pag-aari ng papa mo at dahil ako ang asawa niya, ako ang nagpapasya. Maalikabok na yan. Tinitirhan na ng anay at amoy kamatayan na. Bibili tayo ng bago, yung mas maganda, yung hindi nagpapaalala sa amin ng mga trahedyang dapat na nating kalimutan. Sa takot na tuluyang mawala ang huling koneksyon niya sa kanyang ina, nagawa ni Betty ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Sa gitna ng kanyang desperasyon, pilit niyang inihulog ang kanyang katawan mula sa wheelchair. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang mga tuhod at balakang sa malamig na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Isang mapurol na tunog ng laman na tumatama sa matigas na bato. Hindi ininda ni Betty ang kirot na gumagapang sa kanyang tadyang. Gamit ang kanyang mga siko at palad, sinimulan niyang gapangin ang malamig na sahig patungo sa paanan ni Elena. Ang kanyang bawat paghila sa sariling katawan ay puno ng paghihirap. Ang kanyang mga binti ay tila dalawang mabigat na tanikala na kumakaladkad sa kanya pababa. Ang kanyang buhok ay nagulo at humaharang sa kanyang paningin. Ngunit ang tanging nakikita niya ay ang dulo ng sapatos ni Elena. "Wag po, parang awa niyo na." Ang boses ni Betty ay gumaralgal na sa iyak. Naabot niya ang laylayan ng mamahaling bestida ni Elena at mahigpit itong hinawakan. "Iwan niyo lang po ang piano. Kahit sa bodega na lang. Huwag niyo lang pong itapon. Iyan na lang ang natitira sa akin." Tumingin sa kanya si Elena mula sa itaas. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi pandidiri. Marahas niyang hinila ang kanyang bestida mula sa pagkakahawak ni Betty, naging sanhi upang masubsob ang mukha ng dalaga sa malamig na sahig. "Tingnan mo ang sarili mo, Betty. Gumagapang ka na parang isang uod para lang sa isang lumang gamit. Nakakaawa ka," ang sabi ni Elena. Ang bawat salita ay tila isang latay ng latigo. Iyan ba ang itinuro ng nanay mo sa'yo? Ang maging isang pulubi ng atensyon? Kung buhay ang nanay mo ngayon, tiyak na mahihiya siyang makita na ang anak niya ay isang lumpong walang silbi at nagkakalat sa gitna ng sala. Ipinagpatuloy ng mga tauhan ang paglabas sa piano. Sa bawat pagpihit ng gulong nito, tila unti-unting binubura ang mukha ng kanyang ina sa kanyang gunita. Ang huling nakita ni Betty ay ang takip ng piano na dahan-dahang nawawala sa likod ng malaking pinto ng mansyon. Ang silid na dati ay puno ng mga himig ng nakaraan ay biglang naging isang malawak at bakanting libingan. Naiwan si Betty na nakadapa sa gitna ng sala. Ang kanyang pisngi ay nakalapat sa malamig na marmol. Ang kanyang mga luha ay pumatak at nabuo sa isang maliit na pool sa sahig, sumasalamin sa isang batang babaeng wasak at talunan. Ang katahimikan sa paligid niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat sulok ng mansyong yon na dati ay tinatawag niyang tahanan ay tila naging isang malaking selda na walang pintuan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang mundo sa mga taong wala ng kakayahang lumaban? Bakit ang mga alaalang dapat ay nagbibigay ng lakas ay siya pang ginagamit na sandata upang saktan siya ng paulit-ulit? Sa kanyang isipan, narinig niya ang huling note ng isang kanta na tila dahan-dahang humihina hanggang sa wala na siyang marinig, kundi ang sarili niyang hikbi sa gitna ng karangyaan na wala namang kaluluwa. Hanggang kailan kailangang mabasag ang isang puso bago ito tuluyang maging abo? Habang nakahiga sa sahig, isang matinding panata ang nabuo sa ilalim ng kanyang sakit. Darating ang araw na ang katahimikang ito ay mapapalitan ng isang himig na magpapayanig sa bawat kasinungalingan sa bahay na ito. Huwag mong susubukang pakainin ang linta na yan, Lita. Hayaan mo siyang matuto kung paano ang maging masunurin sa pamamagitan ng kumakalam na sikmura. Kung sino man ang sumuway sa utos ko, asahan ninyong sa kalsada ang tuloy ninyong lahat bago sumikat ang araw. Ang tinig ni Elena ay tila isang malamig na hanging dumaan sa pasilyo, nag-iiwan ng kilabot sa bawat sulok ng mansyon. Sa loob ng kanyang silid,
Nakahiga si Betty sa kama. Ang kanyang katawan ay hapong-hapo mula sa pagkakadapa sa sala kanina. Ang dilim sa paligid niya ay tila mas lalong naging mabigat dahil sa gutom na unti-unting humihukay sa kanyang tiyan. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang dantaon ng pagdurusa at ang katahimikan ng gabi ay dinudurog lamang ng mahinang pag-aspas ng mga kurtina sa bintana. Nararamdaman ni Betty ang hapdi sa kanyang mga siko at tuhod, ang mga galos na nakuha niya sa paggapang sa matigas na marmol. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang tanging nalalasahan niya ay ang pait ng sarili niyang mga luha. Sa gitna ng kadiliman, naitanong niya sa kanyang sarili, ganito ba talaga ang kapalaran ng isang tulad niyang wala ng silbi? Ang mamatay ng dahan-dahan sa gitna ng karangyaan habang ang kanyang ama ay abala sa pagpaparami ng kayamanang hindi naman nakakabili ng pagmamahal? Biglang bumukas ng bahagya ang pinto, sapat lamang para makapasok ang isang manipis na sinag ng liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, maingat ang bawat hakbang na tila ayaw gumawa ng anumang ingay na magigising sa diablong natutulog sa kabilang kwarto. Amoy ng mainit na kanin at piniritong isda ang biglang humalimuyak sa hangin. Isang amoy na para kay Betty ay mas mabango pa sa anumang mamahaling pabango ni Elena. Anak, Betty, gising ka ba? Ang bulong ni Yaya Lita ay puno ng pag-aalala at takot. Lumapit ang matandang babae sa gilid ng kama, dala ang isang maliit na mangkok na nakabalot sa bimpo upang hindi agad lumamig. Yaya, huwag po. Baka makita kayo ni Tita Elena. Ang paos na sagot ni Betty, pilit na bumabangon sa pagkakahiga kahit na masakit ang kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa takot, para sa kaligtasan ng tanging taong nagmamalasakit sa kanya. Hayaan mo na siya, anak. Hindi ko masisikmurang makita kang ganito. Kumain ka na, bilis. Ang sabi ni Yaya Lita habang dahan-dahang isinusubo ang pagkain kay Betty. Sa bawat subo, nararamdaman ni Betty ang init na dumadaloy sa kanyang katawan, hindi lamang mula sa pagkain, kundi mula sa katiting na pag-asa na hindi pa siya tuluyang pinababayaan ng langit. Habang kumakain, hinawakan ni Yaya Lita ang kamay ni Betty. Ang kanyang mga daliri na puno ng kulubot ay tila nagbibigay ng lakas sa dalaga. May kailangan kang malaman, anak. Bago ilabas ang piano ng nanay mo kanina, may nakita akong maliit na itim na kahoy na nahulog mula sa ilalim nito. Itinago ko yon sa ilalim ng mga lumang gamit sa bodega. Mukhang isa itong recorder, ang gamit ng nanay mo nung nabubuhay pa siya para mag-record ng kanyang mga komposisyon. Nanlaki ang mga mata ni Betty. Ang recorder na yon, naaalala niya ang kanyang ina na laging dala yon. Binubulong ang mga himig na biglang pumapasok sa kanyang isipan. Yaya, kailangan ko po iyon. Baka nandoon ang boses ni Mama. Baka nandoon ang lakas na kailangan ko. Susubukan kong kunin bukas, anak. Pero kailangan nating mag-ingat. Si Elena, tila may mga mata at tainga sa bawat sulok ng bahay na ito. Ang babala ni Yaya Lita, ang kanyang boses ay nanginginig sa kaba. Ngunit bago pa man makasagot si Betty, isang biglang tunog ng pagpihit ng doorknob ang nagpatigil sa mundo nilang dalawa. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa pintuan. Ang liwanag mula sa likuran nito ay nagbibigay ng isang nakakatakot na silweta. Ang anino ni Elena ay dahan-dahang humaba sa sahig, abot hanggang sa paanan ng kama ni Betty. Ang lamig na dala ng kanyang presensya ay tila mas lalong tumindi, nagnanakaw ng init mula sa mangkok ng kanin na hawak ni Yaya Lita. Akala ko ba ay malinaw ang sinabi ko, Lita? Mukhang mas gusto mong sumama sa basurang itinatapon ko
kaysa sumunod sa akin. Ang boses ni Elena ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may dalang bigat na tila isang hatol. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mangkok na hawak ng matanda. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpapahiwatig na may isang taong kailangang magbayad ng mahal para sa paglabag na ito. Paano nga ba itatago ang isang liwanag sa gitna ng isang bahay na pinaghaharian ng dilim? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang kasabwat para sa isang batang wala ng ibang sandigan? Sa sandaling iyon, ang takot sa mga mata ni Betty ay napalitan ng isang matinding panalangin. Huwag ang tanging taong nagmamahal sa akin. Ngumiti ka, Betty. Huwag mong ipapakita sa mga bisita ang pagmumukhang yan na tila ba pinahihirapan kita rito. Tandaan mo, isang maling galaw o isang patak ng luha at sisiguraduhin kong hindi na makakabalik si Lita sa pamamahay na ito kahit bilang pulubi. Ang boses ni Elena ay kasing talim ng labaha habang hinihigpitan niya ang pagkakatali ng laso sa likod ng mamahaling gown ni Betty. Sa harap ng malaking salamin, makikita ang dalawang magkaibang mundo, si Elena na nagniningning sa kanyang pulang bestida at mga hiyas at si Betty na tila isang porselanang manika na wala ng buhay, nakasuot ng puting sutla na tila isang kasuotan para sa isang marangyang libing. Sa labas ng silid, naririnig ang malakas na tawanan at ang kalansing ng mga baso ng wine. Gabi ng charity gala sa mansyon, isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Itinatampok ni Elena ang kanyang sarili bilang ina ng taon, ang mapagmahal na madrasta na nag-aalaga sa isang lumpong anak nang walang hinihintay na kapalit. Ngunit sa loob ng silid na yon, tanging ang takot ni Betty ang tanging saksi sa katotohanan. Kinaladkad ni Elena ang wheelchair ni Betty patungo sa malawak na hagdanan. Sa bawat pag-ikot ng gulong, nararamdaman ni Betty ang bigat ng kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang hawla ng bakal. Ang bawat hakbang pababa ay tila paglapit sa isang entablado kung saan siya ang pangunahing biktima ng isang napakalaking palabas. Ladies and gentlemen, thank you for coming tonight. Ang masayang anunsyo ni Elena pagdating nila sa gitna ng ballroom. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na bumubulag kay Betty. Ang gabing ito ay para sa lahat ng mga batang nangangailangan ng pagkalinga, tulad ng aking mahal na si Betty. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang nangiti ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Habang pumapalakpak ang mga tao, naramdaman ni Betty ang isang matinding hapdi sa kanyang braso. Sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang gown, madiing kinukurot ni Elena ang kanyang balat. Isang babala na huwag magpapakita ng anumang emosyon maliban sa kaligayahan. Ang sakit ay gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit ang mas masakit ay ang makita ang mga tao na naniniwala sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babaeng ito. Inilagay ni Elena si Betty sa gitna ng isang bilog na mesa, napapalibutan ng mga marites ng alta sosyedad. Napakabait mo talagang madrasta, Elena. Isang huwaran, ang sabi ng isang babaeng may makapal na alahas sa leeg. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, ang sagot ni Elena habang dahan-dahang itinatago ang kanyang paa sa ilalim ng mahabang tablecloth. Gamit ang kanyang matulis na heels, madiing tinapakan ni Elena ang paa ni Betty. Bagaman walang nararamdamang pisikal na sakit ang mga binti ng dalaga, ang makita ang kanyang paa na nayuyurak sa ilalim ng sapatos ni Elena ay nagdulot ng isang matinding panliliit at kahihiyan. Ang kanyang dignidad ay tila dahan-dahang dinudurog sa harap ng maraming tao na walang kamalay-malay. Sa kalagitnaan ng gabi, isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanilang mesa.
Siya ay si Dr. Arnel, ang dating doktor at matalik na kaibigan ng namayapang ina ni Betty. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin kay Betty, tila naghahanap ng isang bagay na hindi nakikita ng iba. Kamusta ka na, Betty? Matagal na nating hindi naririnig ang iyong pagtugtog ng piano. Ang tanong ni Dr. Arnel. Ang kanyang boses ay puno ng katapatan na tila isang oasis sa gitna ng disyerto ng mga kasinungalingan. Hindi makapagsalita si Betty. Ang kanyang lalamunan ay tila nakandado. Tumingin siya kay Elena na noon ay matalim ang pagkakatitig sa kanya. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang labanan sa pagitan ng kanyang pagnanais na sumigaw ng tulong at ang takot sa panganib na naghihintay pagkatapos ng gabing ito. Naramdaman ni Betty ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pilit na kumakawala. Sa gitna ng musika, tawanan, at amoy ng mga mamahaling pagkain, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pagsamo sa loob ng kanyang isipan. Sana ay makita niyo ang sugat sa ilalim ng aking ngiti. Sana ay marinig niyo ang sigaw sa likod ng aking katahimikan. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Dr. Arnel, isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy kay Betty. Mayroong pagdududa sa mga mata ng doktor, isang kislap ng pagtuklas na tila ba nakita nito ang anino ng dyablo sa likod ng anghel na si Elena. Bakit ba ang katotohanan ay tila isang lihim na kailangang ibaon sa ilalim ng mga hiyas at sutla? Hanggang kailan kailangang magsuot ng maskara ang isang pusong durog na? Habang ang pista ay nagpapatuloy, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Magiging sapat ba ang isang sulyap ng katotohanan para buwagin ang isang kaharian ng mga kasinungalingan? Huwag kang mag-alala, Roberto. Ako ang bahala sa lahat dito sa bahay. Hinding-hindi mo pagsisihan ang pag-iwan sa amin ng anak mo dahil ituturing ko siyang parang tunay na hiyas habang wala ka. Ang mga salitang yon ni Elena ay tila isang matamis na kanta na nagpapatulog sa hinala ni Roberto. Ngunit para kay Betty, iyon ay isang masamang pangitain na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nakatayo sila sa tapat ng malaking pintuan ng mansyon habang ang mga maleta ni Roberto ay isinasakay na sa sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Roberto ay humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Isang amoy na para kay Betty ay simbolo ng kaligtasan na unti-unti nang naglalaho. Lumapit si Roberto kay Betty at hinaplos ang kanyang buhok. Magpakabait ka, anak. 1 month lang si Papa sa Singapore. Pagbalik ko, ibibili kita ng pinakamagandang piano na makikita ko roon. Makinig ka kay Tita Elena mo, ha? Gusto ni Betty na humawak sa laylayan ng Amerikana ng kanyang ama. Gusto niyang sumigaw na kahit isang salita lang ay lumabas sa kanyang lalamunan upang pigilan ito. Ngunit sa likod ni Roberto, nakita niya ang matalim na tingin ni Elena. Isang tingin na tila nagsasabing bawat luhang papatak ay may katumbas na pasakit pag-alis ng kanyang ama. Nanatiling nakakuyom ang mga palad ni Betty sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat hanggang sa makaramdam siya ng bahagyang hapdi. Isang paalala na kailangan niyang magtiis. Nang pumasok na si Roberto sa sasakyan, ang pag-ugong ng makina ay tila isang huling hininga ng pag-asa para kay Betty. Pinanood niya ang unti-unting paglayo ng sasakyan hanggang sa maging isang maliit na tuldok ito sa dulo ng kalsada at tuluyang mawala sa kanyang paningin. Ang katahimikang naiwan sa paligid ay hindi mapayapa. Ito ay isang katahimikang puno ng banta. Tapos na ang palabas, Betty. Wala na ang tagapagtanggol mo. Ang boses ni Elena ay biglang nagbago. Naging kasing lamig ng yelo at kasing talim ng patalim. Hindi na kailangan ang maskara ng isang maamong asawa. Sa isang marahas na galaw, itinulak ni Elena ang wheelchair ni Betty pabalik sa loob ng mansyon. Hindi sa malawak na sala, hindi rin sa kanyang komportableng silid,
kundi patungo sa isang madilim na pasilyo sa likod ng kusina. Ang daan patungo sa bodega sa ilalim ng lupa. Tita, saan po tayo pupunta? Bakit dito po? Ang boses ni Betty ay nanginginig sa takot. Ang amoy ng alikabok at amag ay nagsimulang pumasok sa kanyang ilong habang pababa sila sa isang makitid na rampa. Dito ang tamang lugar para sa mga basurang tulad mo, Betty. Masyado kang nakakasira ng tanawin sa itaas. Ang sagot ni Elena habang binubuksan ng isang mabigat na pintong gawa sa bakal at kahoy. Dito, hindi mo na kailangang magpanggap na masaya. Dito, ang tanging makakarinig sa mga iyak mo ay ang mga daga at ang dilim. Initulak ni Elena ang wheelchair sa loob ng maliit at masikip na silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas sa itaas, sapat lamang para makita ang mga agiw at ang mga lumang kagamitang itinapon na ng panahon. Isang luma at manipis na kutsyon sa sahig, ang tanging bakas ng kaginhawaan na ibibigay sa kanya. Dito ka muna hanggat wala ang papa mo. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko rito si Lita paminsan-minsan para bigyan ka ng tirang pagkain. Kung magiging masunurin siya, ang sabi ni Elena bago dahan-dahang lumabas ng silid. Naramdaman ni Betty ang isang matinding panlalamig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila nabarahan ng isang malaking bato at ang bawat hininga niya ay naging isang gumaralgal na pagsamo. Gusto niyang itulak ang kanyang wheelchair patungo sa pinto, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila nawalan na rin ng lakas. Ang bawat sulok ng bodegang iyon ay tila lumiliit. Dahan-dahang kinakain ang espasyong natitira para sa kanyang paghinga. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na kandado mula sa labas ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Isang tunog na tila huling hatol sa kanyang kalayaan. Pagkatapos ay sumunod ang katahimikan, isang nakakabinging katahimikan na tila ba ang buong mundo ay nakalimot na sa kanyang pag-iral. Ang liwanag mula sa pasilyo ay dahan-dahang naglaho hanggang sa tanging kadiliman na lamang ang natira sa kanyang paligid. Bakit ba ang kadiliman ay tila mas naging pamilyar kaysa sa liwanag? Bakit ang tahanang binuo ng kanyang ina ay naging isang kuta ng pagdurusa sa ilalim ng kamay ng ibang tao? Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Betty ang isang butil ng luha na gumapang sa kanyang pisngi, isang tahimik na saksi sa isang batang muling iniwan sa gitna ng bagyo. Hanggang kailan kailangang manatiling bilanggo ang isang kaluluwa bago ito tuluyang lamunin ng kawalan ng pag-asa? Habang ang bawat segundo ay tila isang dantaon sa loob ng bodegang iyon, isang tanong ang naiwang umaaling-awngaw sa kanyang isipan. Maririnig pa kaya ng kanyang ama ang kanyang himig mula sa ilalim ng lupang ito? Nasaan na ang yabang mo, Betty? Ngayon, kahit mabulok ka dyan, walang makakarinig sa'yo, kundi ang mga anay na kumakain sa mga alaala ng nanay mo. Bagay ka lang dyan, kasama ng mga lumang gamit na wala ng silbi at punong-puno ng alikabok. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw mula sa itaas ng hagdanan, isang matinis na tunog na tila humihiwa sa makapal na dumi at amag ng bodega. Sa loob ng maliit na silid, nakaupo si Betty sa kanyang wheelchair. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi lamang sa lamig ng semento, kundi sa matinding takot na tila lason na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang bawat hininga niya ay naglalabas ng manipis na usok sa madilim na hangin. Isang paalala na ang buhay niya ay unti-unti nang nauubos sa ilalim ng lupang ito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng isang lumang mesa na puno ng mga kahon. Sa gitna ng kadiliman, ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang matigas at malamig na bagay. Isang maliit na parisukat na kagamitang gawa sa plastik at bakal. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila gustong sumabog sa kanyang dibdib. Naalala niya ang sinabi ni Yaya Lita, ang recorder ni Mama.
Sa bawat paghaplos niya sa kagamitang yon, tila nararamdaman niya ang init ng mga palad ng kanyang ina. Isang matinding pangungulila ang bumalot sa kanya. Isang damdaming tila isang malaking alon na dahan-dahang lumulunod sa kanyang huling lakas. Ang recorder na ito ang naging saksi sa bawat himig na binuo ng kanyang ina. At ngayon, ito ang tanging sandata na hawak ni Betty laban sa kadilimang bumabalot sa kanya. Dahan-dahan niyang kinapa ang mga pindutan hanggang sa makita niya ang maliit na pulang ilaw na nagbibigay ng katiting na liwanag sa kanyang paligid. Ang pag-ilaw nito ay tila isang bituin sa gitna ng isang walang katapusang gabi. Narinig ni Betty ang mabibigat na hakbang pababa ng hagdanan. Ang tunog ng mga sapatos ni Elena sa kahoy ay tila bawat tibok ng orasan na naglalapit sa kanya sa isang bagong pasakit. Mabilis niyang itinago ang recorder sa ilalim ng kanyang makapal na kumot. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa pindutan ng pag-record. Bumukas ang pinto ng bodega at ang liwanag mula sa labas ay tila isang matalim na kutsilyo na pumasok sa silid. Nakatayo si Elena sa pintuan. May daladalang isang mangkok na naglalabas ng isang nakakasulasok na amoy. Ito ang nararapat sa iyo, Betty. Isang pagkain kasing baho ng iyong kapalaran. Ang sabi ni Elena habang inilalapag ang mangkok sa maruming sahig sa harap ng wheelchair. Ang amoy ng napanis na kanin at bulok na isda ay agad na humalo sa amoy ng amag sa bodega. Sapat na para bumaligtad ang sikmura ng dalaga. Hindi kumikibo si Betty. Ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kumot ay nanatiling nakadiin sa maliit na pindutan ng recorder. Naramdaman na niya ang bahagyang panginginig ng kagamitan. Isang senyales na bawat salitang iluluwa ng bibig ni Elena ay itatala ng kasaysayan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Isang marahas na ritmo na tila ba maririnig sa buong silid. Ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang emosyon, tulad ng isang rebultong bato sa gitna ng unos. Bakit hindi mo kainin? Masyado ka na bang nasanay sa mga masasarap na luto sa itaas? Ani Elena, habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga sapatos ay gumagawa ng isang nakakakilabot na tunog sa bawat pagtapak sa semento. Isipin mo na lang na ito ang huling handog ko sa iyo bago ka tuluyang makalimutan ng mundo. Alam mo ba, Betty? Ang papa mo ay masayang-masaya sa Singapore. Sa bawat tawag niya, sinasabi ko na masigla ka, na kumakain ka ng maayos at na mahal mo ako bilang yung bagong ina. Ang tanga-tanga talaga ng lalaking yon pagdating sa atin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isang tunog na tila kalansing ng mga kadena sa pandinig ni Betty. Yumuko ang madrasta upang pantayan ang mukha ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tagumpay. Wala kaming pakialam sa'yo. Ang totoo niyan, mas gusto ko pang mawala ka na lang ng tuluyan para wala ng kahati ang magiging mga anak ko sa kayamanan ni Roberto. Isang lumpo na tulad mo? Pabigat ka lang sa paningin ko. Isang basura na itinapon sa bodegang ito para mabulok. Naramdaman ni Betty ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na saktan. Ang bawat salita ni Elena ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa huling katiting na paggalang niya sa pamilyang binuo ng kanyang ama. Ngunit sa kabila ng sakit, isang kakaibang lakas ang nagsimulang mamuo sa kanyang kalooban. Hindi siya iiyak, hindi sa harap ng babaeng ito. Bakit niyo po ito ginagawa? Ang tanong ni Betty. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatag para sa recorder. Ano po ang naging kasalanan ko sa inyo? Ang kasalanan mo? Ang pag-iral mo, Betty? Ang sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bodega. Dahil sa'yo kailangan kong magpanggap na mabuti. Dahil sa'yo, kailangan kong tiisin ang pagiging anino ng nanay mo. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na ang katapusan ng pagtitiis ko. Pagbalik ni Roberto, sisiguraduhin kong
sa isang malayong institusyon ka na itatira. Doon, mabulok ka hanggang sa malimutan mo pati ang sarili mong pangalan. Biglang tumayo si Elena at lumingon sa pintuan. Tila may narinig na ingay mula sa itaas. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, muli niyang tiningnan si Betty nang may paghihinala. Napansin niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ng dalaga sa ilalim ng kumot. Anong ginagawa mo dyan? Anong itinatago mo sa ilalim ng kumot na yan? Ang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang patalim. Ang mundo ni Betty ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lamig ng semento ay tila pumasok sa kanyang mga buto habang dahan-dahang lumalapit si Elena upang hatakin ang kumot. Sa sandaling iyon, ang tanging naririnig ni Betty ay ang malakas na pagsabog ng sarili niyang kaba sa loob ng kanyang dibdib. Bakit ba ang tadhana ay laging naglalaro sa gitna ng pag-asa at panganib? Mararating pa kaya ng recorder na ito ang mga tainga ng kanyang ama? O ito na ang magiging huling alaala ni Betty bago siya tuluyang lamunin ng dilim? Ilabas mo ang itinatago mo, Betty. Huwag mo akong subukan dahil baka makalimutan kong kailangan mo pang huminga para makaabot sa institusyong pagtatapunan ko sa iyo. Ang boses ni Elena ay tila isang kumpas ng kamatayan na nagpapatigil sa bawat hibla ng hanging umiikot sa loob ng madilim na bodega. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit nang nakakapit sa dulo ng kumot ni Betty. Ang kanyang mga kuko ay tila mga pangil ng isang lobong gutom na handang lumamon ng biktima. Ang bawat sentimetro ng paghatak niya sa tela ay tila pagpunit sa huling proteksyon na mayroon ang dalaga. Ang puso ni Betty ay naghuhumiyaw sa kaba. Ang bawat pintig nito ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang. Habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kumot, pilit na ipinapasok ang recorder sa siwang ng kanyang wheelchair. Isang matinding lamig ang gumagapang sa likuran ni Betty. Isang pakiramdam na tila ba ang bawat kasalanan ng bahay na ito ay nakatuon sa kanya sa sandaling iyon. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang gumaralgal na paghinga na tila isang huling pagsamo sa gitna ng kawalan. Tita, wala po. Nilalamig lang po ako. Ang pagsasalita ni Betty ay isang pakikibaka. Bawat salita ay tila isang tinik na humahadlang sa kanyang paghinga. Ngunit bago pa man tuluyang mahablot ni Elena ang kumot, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng porselana ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na sinusundan ng isang matinis na sigaw mula sa kusina. Ang tunog ng mga piraso ng plato na tumatama sa sahig ay tila isang biyaya mula sa langit na pansamantalang nagpahinto sa kamay ng dyablo. Senyora! Senyora Elena! Tulong po! Si Yaya Lita, nahimatay sa kusina. Ang boses ng isang batang katulong ay puno ng desperasyon, isang tunog na tila sadyang ginawa para iligtas si Betty sa kapahamakan. Isang matinding mura ang lumabas sa bibig ni Elena. Marahas niyang binitiwan ang kumot at lumingon sa pintuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng apoy dahil sa galit. Walang kwentang matanda. Kahit kailan ay panggulo sa mga plano ko. Sa isang mabilis na galaw, lumabas si Elena ng bodega at muling sinarado ang pinto nang may matinding puwersa, sapat na para yanigin ang bawat alikabok sa silid. Ang tunog ng pagpihit ng susi mula sa labas ay tila isang pamilyar na kanta ng pagkakakulong, ngunit sa pagkakataong ito, nagdala ito ng isang mahalagang pagkakataon. Alam ni Betty na ito na ang kanyang huling sugal. Alam niya na hindi nagkataon ang pagkabasag ng plato. Si Yaya Lita ay gumagawa ng paraan para bigyan siya ng oras. Sa kabila ng panghihina ng kanyang katawan, sa kabila ng mga binti na tila 2 troso na nagkakandado sa kanya, naramdaman ni Betty ang isang matinding alab sa kanyang puso. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa recorder. Kinukuha ang memory card na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kalupitan ni Elena.
Gamit ang kanyang mga siko, sinimulang itulak ni Betty ang kanyang wheelchair patungo sa rampa ng bodega. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila isang pakikipaglaban sa grabidad. Ang bawat sentimetro ng pag-akyat ay puno ng pawis at panginginig. Ang kanyang layunin ay ang opisina ng kanyang ama sa itaas. Ang tanging lugar kung saan mayroong computer na konektado sa internet. Ang tanging paraan para maipadala ang ebidensyang ito bago pa man ito tuluyang mahanap ni Elena. Ang pag-akyat sa rampa ay tila isang pag-akyat sa bundok para sa isang batang paralisado. Ang kanyang mga kalamnan sa braso ay tila nagniniinga sa sakit at ang bawat hininga niya ay naging isang gumaralgal na daing. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mukha ng kanyang ama at ang mga kasinungalingang ipinapakain ni Elena rito, mas lalong humihigpit ang kanyang hawak sa wheelchair. Nang makarating siya sa itaas na bahagi ng bahay, ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang babala. Ang amoy ng mamahaling semento at kintab ng sahig ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Maingat niyang iginulong ang kanyang wheelchair patungo sa opisina ni Roberto. Ang kanyang bawat paggalaw ay tila isang sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa loob ng opisina, ang malamig na liwanag mula sa screen ng computer ay tila isang parola sa gitna ng dagat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinasaksak ang card reader. Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso. Please! Bilis! Bilis! Ang bulong ni Betty, ang kanyang mga mata, ay nakatuon sa loading bar sa screen. Ang file na naglalaman ng boses ni Elena. Ang boses na nagsasabing basura siya. Ang boses na umamin sa panloloko sa kanyang ama ay dahan-dahang umaakyat sa cloud storage patungo sa email ni Roberto. 70%, 75%. Biglang narinig ni Betty ang tunog ng mga hakbang na papalapit. Ang tunog ng takong ni Elena sa pasilyo ay tila bawat tibok ng orasan na nagpapahiwatig ng kanyang huling sandali. Ang amoy ng pabango ni Elena ay nagsimula ng humalo sa hangin ng opisina. Isang amoy na tila sumasakal sa pag-asa ni Betty. Nang makita ang salitang "sent successfully" sa screen, mabilis na tinanggal ni Betty ang memory card at itinago ito sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa man niya mailayo ang kanyang wheelchair mula sa lamesa, bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng isang nakakatakot na silweta kay Elena. Nakatayo ang madrasta roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang dalaga sa loob ng ipinagbabawal na silid. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng kamatayan at ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila sumasalamin sa kanyang pagiging halimaw. Anong ginagawa mo rito, Betty? Akala ko ba ay malinaw ang utos ko na manatili ka sa ibaba? Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng sementeryo. Isang boses na nagpapahiwatig na wala nang kawala ang dalaga. Dahan-dahang lumapit si Elena. Ang kanyang mga hakbang ay tila pagyanig ng lupa para kay Betty. Hinawakan niya ang sandalan ng wheelchair ni Betty at iniharap ito sa kanya. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Ang isa ay puno ng puot at ang isa ay puno ng isang kakaibang liwanag na hindi kailanman nakita ni Elena. Anong ipinadala mo? Anong ginawa mo sa computer ng papa mo? Bakit ba ang huling sugal ay laging may kasamang pinakamataas na panganib? Mararating kaya ng email na yon ng Singapore bago pa man tuluyang burahin ni Elena ang pag-iral ni Betty sa mundong ito? Ang tanging naririnig ni Betty sa sandaling iyon ay ang sarili niyang puso na tila nagsasabing, "Tapos na ang iyong panahon, Elena." Anong akala mo sa akin, Roberto? Isang yaya na habambuhay na magtitiyaga sa anak mong lumpo? Ang tanga-tanga mo talaga pagdating sa amin. Habang nagpapakapagod ka dyan sa Singapore, pinapatay ko na sa hirap ang anak mo sa ilalim ng sarili mong bubong. Ang boses na yon na nagmumula sa earphone ni Roberto
ay tila isang malakas na pagsabog ng katotohanan sa loob ng tahimik at marangyang conference room sa Singapore. Nakatayo siya sa harap ng mga dayuhang investor. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa laser pointer at ang kanyang muka ay puno ng dangal bilang isang matagumpay na negosyante. Ngunit sa loob ng kanyang mga tainga, ang mundo niya ay dahan-dahang guguho dahil sa boses ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang anak. Isang matinding lamig ang gumagapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga talampakan. Ang bawat hininga ni Roberto ay naging isang gumaralgal na pagsisikap at ang hanging air condition sa silid ay tila naging yelo na sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang audio file na ipinadala ni Betty ay patuloy na tumutugtog. Ang pamilyar na himig ng piano ng kanyang namayapang asawa na biglang sinusundan ng matatalim na mura at panlalait ni Elena. Hindi ko na alam kung sino ang batang kaharap ko ngayon. She's doing her best to be a mother to you. Ang sarili niyang boses mula sa nakaraang video call na narinig din sa recording ay tila isang sampal na paulit-ulit na bumabaon sa kanyang mukha. Naalala ni Roberto kung paano niya pinagalitan si Betty, kung paano niya tinalikuran ang pagsamo sa mga mata ng anak dahil naniwala siya sa maskara ni Elena. Ang bawat salita ni Elena sa recording, ang pag-amin na ninakawan niya si Betty ng dignidad, ang pagtawag dito na basura, at ang pag-amin na ginagawa niyang impyerno ang buhay ng bata ay tila bawat hiwa ng kutsilyo sa puso ng isang amang nagbulag-bulagan. Nabitawan ni Roberto ang laser pointer. Ang tunog ng pagtama nito sa makintab na sahig ay tila isang huling hininga ng kanyang dangal sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang paningin ay nagdilim habang ang mga imahe ni Betty na umiiyak at nag-iisa ay tila isang pelikulang bumabalot sa kanyang isipan. Sir Roberto, are you all right? Ang tanong ng kanyang sekretarya ay tila nanggagaling sa kabilang dako ng mundo. Hindi nakasagot si Roberto. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa isang matinding emosyon na hindi niya maipaliwanag. Isang halo ng nag-aapoy na galit at madurog-durog na pagsisisi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Bawat tibok ay tila isang sigaw ng pangalan ni Betty. Agad niyang hinablot ang kanyang telepono at mabilis na lumabas ng conference room, hindi pinapansin ang mga nagtatakang tingin ng mga taong nasa loob. Sa labas ng silid, sa gitna ng malawak at tahimik na hallway, sumandal si Roberto sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha na matagal nang ipinagkakait ni Roberto sa kanyang sarili ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga pisngi, mainit at puno ng pait. Ang bawat patak nito ay tila isang selyo ng pag-amin sa kanyang matinding pagkukulang. Napasandal siya sa malamig na pader ng hallway. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono na tila ba ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang marangyang paligid ng Singaporean skyscraper ay biglang naglaho sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang maliliit na mata ni Betty na laging naghahanap ng kalinga. Mga matang tinalikuran niya dahil sa bulag na pagtitiwala sa isang halimaw. Patawarin mo ako, Betty. Patawarin mo ang papa. Ang bulong ni Roberto. Ang kanyang boses ay naging isang gumaralgal na pagsamo na halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw niya. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinatahimik niya ang anak, ang bawat sandali na pinuri niya si Elena habang ang kanyang sariling dugo at laman ay unti-unti nang nauubos ang pag-asa sa ilalim ng kanilang bubong. Sa loob ng kanyang isipan, ang boses ni Elena sa recording ay patuloy na umaalingaw-ngaw, isang nakapandidiring tawa na tila nanunuya sa kanyang pagiging matagumpay na negosyante. Ano ang silbi ng lahat ng bilyon na ito? Ano ang silbi ng mga pirma sa kontrata kung ang sarili niyang anak ay itinuring na basura sa sarili nilang tahanan?
Ang amoy ng tagumpay na dati ay kanyang nilalasap ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pangamoy. Agad siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa galit at determinasyon. Walang lingon-likod na tinawagan ni Roberto ang kanyang head of security sa Pilipinas. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng awtoridad na nagmumula sa isang nasugatang ama. Hector, makinig ka. Pumunta kayo sa mansyon ngayon din. Huwag kayong magpapakita kay Elena. Gusto kong pasukin ninyo ang bahay at hanapin si Betty. Gamitin ninyo ang lahat ng paraan. Sirain ninyo ang bawat pinto kung kinakailangan. At ang mga camera, ang mga hidden cameras na ipinalagay ko noon at hindi ko na tiningnan. Buksan ninyo ang lahat ng server. Gusto kong makita ang lahat ng ginawa ng babaeng iyan sa anak ko. Pinindot niya ang end call at mabilis na tinawagan ng kanyang private pilot. Ihanda ang eroplano. Ngayon din, hindi na ako makapaghihintay hanggang bukas. Kailangan kong makauwi sa Pilipinas bago pa tuluyang mawala ang anak ko. Habang naglalakad siya patungo sa elevator, ang bawat hakbang ni Roberto ay tila paghahanda sa isang giyera. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kasamang takot. Hindi takot para sa kanyang sarili, kundi takot na baka huli na ang lahat. Naalala niya ang huling sulyap ni Betty bago siya umalis. Ang lungkot na hindi niya binigyan ng pansin. Ang katahimikang inakala niyang pagsunod ay isa pa palang sigaw para sa kaligtasan. Huwag kang bibitiw, Betty. Parating na si Papa. Ang panalangin niya habang bumibilis ang pagbaba ng elevator, tila sumasabay sa bilis ng kanyang pag-iisip. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamadali, isang madilim na kaisipan ang bumagabag sa kanya. Kung naipadala ni Betty ang email na ito, ibig sabihin ay nakuha niya ang recorder. At kung nakuha niya ang recorder, tiyak na malalaman o alam na ni Elena ang tungkol dito. Ang imahe ni Elena na galit at walang kontrol ay tila isang aninong sumasakal sa pag-asa ni Roberto. Paano kung sa sandaling ito, ang halimaw ay wala nang itinatago? Paano kung sa sobrang galit ni Elena ay tuluyan na nitong tapusin ang buhay ng bata bago pa siya makarating? Ang takot na ito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng kanyang paglalakbay. Isang babala na ang bawat minutong lumilipas ay isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Habang papasok siya sa sasakyang magdadala sa kanya sa airport, ang huling narinig niya sa kanyang isipan ay ang himig ng piano ng kanyang asawa mula sa recording. Isang himig na tila nagmamakaawa, isang melodiya ng luha na naghahanap ng katarungan sa gitna ng isang malupit na mundo. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa maliit na laro mong ito, Betty? Isang lumpo na tulad mo, susubukan ng kapangyarihan ko sa bahay na ito. Papatunayan ko sa iyo na bago pa makarating ang anumang sumbong mo, wala ka ng dila na gagamitin para magsalita. Ang boses ni Elena ay isang matinis na hagupit na bumasag sa katahimikan ng opisina ni Roberto. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang tao. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang kakaibang liwanag ng baliw na galit at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa bawat salitang iniluluwa niya. Marahas niyang hinablot ang buhok ni Betty. Pinilit na itingala ang mukha ng dalaga upang harapin ang kanyang poot. Ang tunog ng pagkakaladkad ng wheelchair sa makinis na sahig ay tila isang huling hininga ng katarungan na pilit na pinapatay. Naramdaman ni Betty ang isang matinding hapdi sa kanyang anit. Isang pakiramdam na tila ba binabalatan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa braso ng wheelchair, ngunit ang kanyang buong katawan ay tila naging isang marupok na tuyong dahon sa gitna ng isang nag-aapoy na bagyo. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, at ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang gumaralgal na daing ng sakit. "Please, Tita!" Tama na po. Ang pagsamo ni Betty, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Nag-iiwan ng mainit na landas sa kanyang maputlang pisngi.
Ang bawat paghikbi niya ay tila isang panaksak sa sarili niyang dibdib, isang paalala ng kanyang kawalan ng kapangyarihan sa harap ng halimaw. Tama na, ngayong sinira mo ang buhay ko, ngayong pinatunayan mong isa kang salot sa pamilyang ito, ang sigaw ni Elena habang itinutulak ang wheelchair ni Betty patungo sa hagdanan. Ang balak ng madrasta ay malinaw, isang aksidente na tatapos sa lahat ng kanyang problema. Ang tunog ng mga gulong na mabilis na umiikot sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan na naglalapit kay Betty sa kamatayan. Ngunit bago pa man makarating ang wheelchair sa dulo ng hagdanan, ang malaking pinto ng mansyon ay marahas na bumukas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na tila isang kulog sa gitna ng isang maaraw na araw. Isang matangkad na figura ang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang silweta ay nababalot ng liwanag ng umaga. Ngunit ang aura na dala niya ay kasing dilim ng sementeryo. Si Roberto. Ang kanyang Amerikana ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay naglalabas ng isang nag-aapoy na galit na tila kayang tumunaw ng bakal. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila puno ng pagmamadali at pagod, na para bang may taong kararating lamang matapos ang isang mahabang biyahe mula sa malayo. Roberto, sweetheart, salamat at narito ka na. Biglang tawag ni Elena. Agad nagbago ang kanyang tono, naging tila nag-aalala. Mabilis siyang lumapit sa hagdanan na parang naghihintay ng tulong. Si Betty, nawalan na naman siya ng kontrol sa kanyang emosyon, sweetheart. Kailangan natin siyang tulungan. Sabi niya, na kunwari ay labis na nababahala. Mabuti na lang at naabutan ko siya. Hindi humakbang si Roberto. Nanatili siyang nakatayo sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mga palad ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang katahimikan ni Roberto ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang telepono at pinindot ang play button. Ang boses ni Elena, ang kanyang tunay na boses, ang boses na tumatawag kay Betty na basura, ang boses na umaaming pinapahirapan ng dalaga, ay muling pumailan lang sa buong sala. Ang bawat salita ay tila isang latay na tumatama sa mukha ni Elena, nagpapabagsak sa kanyang maskara ng kabutihan. Ang mukha ni Elena ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa telepono ni Roberto at sa mukha ng asawa na tila ba naghahanap ng isang butas na matataguan. Ito ay edit lang, Roberto. Isang pakana ni Betty para sirain tayo. Ang huling pagsisikap ni Elena, ang kanyang boses ay paos na at puno ng takot. Hindi lang boses mo ang hawak ko, Elena, ang sabi ni Roberto. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na nagpapatigil sa mundo. Binuksan ko ang lahat ng hidden camera sa opisina at sa bodega. Nakita ko kung paano mo itinulak ang anak ko. Nakita ko kung paano mo siya pinakain ng panis na pagkain habang ako ay nagpapakapagod para sa'yo. Lumapit si Roberto sa hagdanan. Ang bawat hakbang niya ay tila pagyanig ng lupa para kay Elena. Nilampasan niya ang madrasta na tila ba isa itong hangin at dumiretso kay Betty. Nang makita niya ang mga pasa sa braso ng anak at ang namumulang anit nito, ang puso ni Roberto ay tuluyang nadurog. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at hinawakan ang mga kamay ni Betty. Ang mga kamay na dati ay iniiwasan niyang hawakan dahil sa kanyang sariling kahihiyan. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo si Papa. Ang bulong ni Roberto, ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ni Betty. Mainit at puno ng tunay na pagsisisi. Sa likuran nila, pumasok ang mga pulis at ang head of security na si Hector. Ang tunog ng mga posas na nagkakandado
Sa mga kamay ni Elena ay tila isang huling note ng isang madilim na simponya. Ang mga sigaw ni Elena, ang kanyang mga pagmamakaawa na nauwi sa mga sumpa, ay dahan-dahang humina habang inilalabas siya ng mansyon. Naiwan ang mag-ama sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang katahimikan ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Dahan-dahang binuhat ni Roberto si Betty mula sa wheelchair, isang pagkilos na matagal na niyang hindi nagawa. Naramdaman niya kung gaano kagaan ang kanyang anak, kung gaano ito naging payat sa ilalim ng kalupitan ng iba. Uuwi na tayo sa totoo nating tahanan, Betty. Wala nang mananakit sa'yo. Ang pangako ni Roberto habang yakap ng mahigpit ang kanyang anak. Bakit ba kailangang dumaan sa pinakamadilim na gabi bago makita ang pinakamaliwanag na umaga? Habang nakasandal ang ulo ni Betty sa balikat ng kanyang ama, naramdaman niya ang isang himig sa loob ng kanyang puso. Isang melodiya na hindi nagawa sa luha, kundi sa isang matamis na katarungan at pag-asa na muling mabubuo. Ang mansyon na dati ay puno ng nakakangilong sigaw ni Elena ay binalot na ngayon ng isang uri ng katahimikang hindi sanay ang mga naninirahan doon. Wala na ang amoy ng mabangong pabango na nagdadala ng takot. Ngunit pinalitan ito ng amoy ng gamot at ang matinding lamig ng pagsisisi. Bagaman wala na ang halimaw sa loob ng bahay, ang mga anino ng kanyang kalupitan ay tila nakapinta pa rin sa bawat sulok ng mga dingding, nagpapaalala sa bawat sugat na hindi pa tuluyang naghihilom. Nakatayo si Roberto sa labas ng pintuan ng silid ni Betty. Hawak ang isang tray ng pagkain na siya mismo ang naghanda. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga kontrata at mamahaling ballpen lamang ang hawak, ay nanginginig ng bahagya. Ang bawat hakbang niya patungo sa loob ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog, isang maling galaw, at baka tuluyan ng mabasag ang marupok na tiwala ng kanyang anak. Sa loob ng silid, nakaupo si Betty sa kanyang kama, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng lungkot na wala ng katapusan. Sa tuwing maririnig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob, agad na naninigas ang kanyang buong katawan at mabilis siyang napapayakap sa kanyang sarili. Ang trauma ay tila isang hindi nakikitang tanikala na mas mahigpit pa kaysa sa anumang rehas ng bodega. Betty, anak, kumain ka muna. Ang malambing na aya ni Roberto habang dahan-dahang lumalapit. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na mesa at naupo sa tabi ng kama. Ngunit nanatili ang isang distansya sa pagitan nila, isang distansyang binuo ng mga taon ng kanyang pagpapabaya. Hindi lumingon si Betty. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga binti na nakabalot sa kumot. Bagaman malaya na siya, ang kanyang isipan ay tila nakakulong pa rin sa bodegang iyon. Naririnig ang bawat panlalait ni Elena na tila isang sirang plakang paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang pandinig. I'm so sorry, Betty. Alam kong hindi sapat ang salitang ito para burahin ang lahat ng sakit. Ang basag na boses ni Roberto ay pumailan lang sa silid. I promised your mom that I would protect you, but I failed. Naging bulag ako sa yaman at sa mga kasinungalingan. Pero pangako, mula ngayon, hindi ka na muling mag-iisa. Isang butil ng luha ang gumapang sa pisngi ni Betty, ngunit nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan niya ay hindi na dahil sa takot kay Elena, kundi dahil hindi niya alam kung paano muling magtitiwala sa isang mundong minsan na siyang ipinagkanulo. Ang kanyang puso ay tila isang instrumentong nawala sa tono. Hindi na alam kung paano lilikha ng himig ng kaligayahan. Sa sumunod na araw, isang malaking sorpresa ang ipinasok ni Roberto sa silid. Ang lumang grand piano ni Mama. Ang pianong itinapon ni Elena sa bodega at muntik ng ibenta ay muling ibinalik sa orihinal nitong pwesto sa tapat ng bintana. Ang itim na kahoy nito ay muling kumikinang at ang amoy ng wood polish ay humahalo sa sariwang hangin mula sa hardin.
Dahan-dahang iginulong ni Roberto ang wheelchair ni Betty patungo sa piano. Nang maramdaman ni Betty ang malamig na ibabaw ng mga ivory keys, isang kuryente ng alaala ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya ang init ng yakap ng kanyang ina, ang mga hapon na ang tanging problema nila ay ang pag-aaral ng isang mahirap na sonata. Subukan mong tumugtog, anak, para sa atin, para kay mama. Ang bulong ni Roberto habang nakatayo sa likuran niya, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa balikat ng anak, handang sumuporta sa anumang oras. Inangat ni Betty ang kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang hintuturo ay dahan-dahang tumama sa isang note, lumilikha ng isang malinaw at malungkot na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Ang mga note ay hindi pa bumubuo ng isang kanta. Ang mga ito ay tila mga hikbi ng isang pusong dahan-dahang bumubukas. Naramdaman ni Roberto ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang makita ang kanyang anak na muling humahawak sa musika ay mas mahalaga pa sa lahat ng kanyang mga kumpanya. Ngunit alam niyang ito ay simula pa lamang. Ang sugat sa anit ni Betty ay naghilom na, ngunit ang mga galos sa kanyang kaluluwa ay mangangailangan ng mas mahabang panahon, mas maraming pasensya, at isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Kaya natin ito, Betty, step by step, note by note. Ang pangako ni Roberto habang pinapanood ang kanyang anak na dahan-dahang binubuhay ang melodiya sa gitna ng katahimikan. Bakit nga ba ang pagpapatawad ay tila isang bundok na napakahirap akyatin? Bakit ang mga alaalang masakit ay mas madaling tandaan kaysa sa mga sandali ng ligaya? Habang ang hapon ay dahan-dahang nagiging gabi, ang tanging naririnig sa mansyon ay ang mabagal at maingat na pagtugtog ng piano, isang himig ng pakikibaka, isang melodiya ng isang bagong simula. Matata. Isang hakbang pa, Betty. Isang hakbang pa para sa ating dalawa. Huwag kang matakot bumagsak dahil sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang dumanas ng anumang sakit. Ang boses ni Roberto ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na katawan ni Betty sa loob ng silid ng physical therapy. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na semento ng ospital ay hindi na nagdadala ng takot sa dalaga, kundi isang hamon na kailangan niyang harapin ng buong tapang. Nakatayo si Betty sa gitna ng dalawang mahabang bakal na hawakan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit dito hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga binti na dati ay tila mga troso na walang buhay ay nanginginig na ngayon sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling pag-asa. Naramdaman ni Betty ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang noo, isang mainit na likido na tila sumasagisag sa lahat ng hirap at pasakit na kanyang pinagdaanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang marahas na ritmo na tila ba nagnanais na itulak ang kanyang katawan pasulungi. Sa tuwing susubukan niyang iangat ang kanyang kanang paa, tila may libu-libong tonelada ng bakal na humihila sa kanya pabalik sa sahig. Ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang ama na nakatayo sa dulo ng pasilyo, nakikita niya ang isang liwanag na hindi kailanman naglaho. I can do this, Papa. I will do this. Ang bulong ni Betty sa kanyang isipan. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding determinasyon. Sa bawat pag-atras at pagsulong ng kanyang mga paa, nararamdaman ni Betty ang isang matinding hapdi sa kanyang mga kalamnan. Isang sakit na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa rin. Ang bawat sentimetro ng kanyang paggalaw ay tila isang tagumpay laban sa bawat panlalait na tinanggap niya mula kay Elena. Ang mga alaala ng bodegang madilim at ang panis na pagkain ay dahan-dahang napapalitan ng imahe ng isang entablado, kung saan ang tanging maririnig ay ang kanyang pagtugtog ng piano at ang palakpak ng kanyang ama. Lumapit si Roberto at dahan-dahang pinunasan ang pawis ni Betty gamit ang kanyang panyo. Ang panyong may burda ng kanyang pangalan na pinaghirapan ni Betty noon. Ang simpleng pagkilos na ito
ay nagdulot ng isang matinding kurot sa puso ng dalaga. Naramdaman niya ang init ng mga palad ni Roberto sa kanyang pisngi, isang haplos na puno ng pagmamahal at tunay na pagkilala sa kanyang pagkatao. Pahinga muna tayo, anak. Masyado ka nang napapagod. Ang malambing na mungkahi ni Roberto, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Betty. Sa halip, unti-unti niyang binitiwan ang mahigpit na pagkakahawak sa mga bakal na bar. Isang matinding kaba ang bumalot sa buong silid. Ang katahimikan ay tila naging isang mabigat na pasanin habang ang lahat ay nakatingin sa dalagang pilit na binabalanse ang kanyang sarili nang walang anumang suporta. Sa loob ng ilang segundo, ang mundo ni Betty ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang kanyang mga paa ay nanginginig. Ang kanyang katawan ay bahagyang gumigewang, ngunit nanatili siyang nakatayo. Sa gitna ng katahimikan ng silid, isang mahina at gumaralgal na boses ang pumailan lang. Isang boses na matagal nang hindi narinig ng sinuman sa bahay na yon. Pa! Ang pagsamo ni Betty, ang kanyang mga mata ay nakatuon ng diretso sa mga mata ni Roberto. Ang tablet na hawak ng therapist ay tila muntik ng mahulog sa sobrang gulat. Si Roberto ay napatigil sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga hininga ay tila naglaho sa hangin. Ang salitang iyon, ang tawag na yon na matagal na niyang inasam, ay tila isang banal na himig na nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang konsensya. Papa! Muling ulit ni Betty. Ang kanyang boses ay naging mas malinaw at puno ng emosyon. Isang hakbang, maliit at hindi perpekto, ang kanyang nagawa patungo sa kanyang ama. Hindi na nakapagpigil si Roberto. Mabilis siyang lumapit at sinalo si Betty nang ito ay bahagyang mawalan ng balanse. Ang pagyakap ni Roberto sa kanyang anak ay tila isang pagkakandado ng dalawang pusong matagal na nagkawalay dahil sa mga kasinungalingan. Ang tunog ng kanilang pag-iyak ay tila isang bagong simponya na bumabalot sa buong silid ng ospital, isang melodiya ng katarungan, ng pagmamahal, at ng isang bagong pag-asa. Nandito si Papa, anak. Hinding-hindi ka na matutumba muli, ang bulong ni Roberto habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak. Bakit ba ang pinakamaliit na hakbang ang siyang nagdadala sa atin sa pinakamalayong distansya? Bakit ang isang simpleng tawag ay kayang bumura sa mga taon ng katahimikan? Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa labas ng bintana, ang tanging naiwan sa silid ay ang amoy ng tagumpay at ang init ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga abo ng pagdurusa. Hanggang kailan kailangang maglakbay ang isang kaluluwa bago ito makarating sa kanyang tunay na tahanan? Sa sandaling iyon, alam ni Betty na hindi na siya muling magiging bilanggo ng kanyang nakaraan. Ang bawat hakbang niya mula ngayon ay magiging isang awit ng kalayaan, isang himig na magpapatunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang tadhana. Ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na hardin ng mansyon, kung saan ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng dama de noche ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Wala na ang mabigat at mapunong atmosfera na dati ay bumabalot sa bawat sulok ng tahanang ito. Ang bawat hininga ng hangin ay tila nagdadala ng isang bagong kabanata, isang himig ng kapayapaan na matagal na ipinagkait sa mga naninirahan dito. Sa gitna ng luntiang damuhan, nakalagay ang itim na grand piano ni Mama. Ang makintab nitong katawan ay sumasalamin sa kagandahan ng kalikasan at sa tatag ng isang pusong tumangging sumuko. Dahan-dahang lumapit si Betty sa piano, hindi na gamit ang wheelchair, kundi gamit ang kanyang sariling mga paa sa tulong ng isang eleganteng tungkod na gawa sa pilak. Ang bawat hakbang niya ay maingat, isang mabagal na sayaw ng pag-unlad na nakuha niya mula sa mga buwan ng walang katapusang pagsisikap at tiyaga. Ang kanyang mukha, na dati ay laging nakayuko at puno ng anino ng takot, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang kanyang mga mata ay hindi na mga balon ng lungkot,
kundi mga bituin ng pag-asa na nakatitig ng diretso sa hinaharap. Naupo siya sa harap ng mga teklado at hinayaan ang kanyang mga daliri na dahan-dahang dumaong sa ibabaw ng ivory keys. Ang pakiramdam ng malamig na ibabaw nito sa kanyang balat ay tila isang pamilyar na haplos ng isang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig at madilim na selda ng bilangguan, si Elena ay nag-iisa na lamang kasama ang kanyang mga pagsisisi at ang ingay ng sarili niyang mga sumpa. Ang katarungan ay dahan-dahang nanalaitay, hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng katotohanang lumitaw mula sa kadiliman. Ang bawat alaala ng bodegang madilim at ng panis na pagkain ay naging mga pahina na lamang ng isang masamang panaginip na dahan-dahan nang binubura ng liwanag. Naramdaman ni Betty ang presensya ng kanyang ama sa kanyang likuran. Si Roberto ay nakatayo doon, hindi na bilang isang abalang negosyante na laging nakatingin sa relo, kundi bilang isang amang handang magbigay ng bawat segundo ng kanyang buhay para sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na dumaan sa apoy ng pagsubok at naging dalisay. Lumapit si Roberto at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Betty. Isang simpleng kilos na nagpapahiwatig ng kanilang bagong ugnayan. Isang ugnayang binuo sa ibabaw ng pagpapatawad at pag-unawa. Handa ka na ba, anak? Ang bulong ni Roberto, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na tila ba ang bawat salita ay isang panalangin. Tumango si Betty at nagsimulang tumugtog. Ang mga unang note ay tila mga patak ng ulan sa gitna ng tag-init. Malamig, malinaw, at puno ng buhay. Ang musika ay pumailan lang sa buong hardin. Isang simponya na nagsasalaysay ng kanyang paglalakbay mula sa katahimikan patungo sa pagkakaroon ng sariling tinig. Hindi na ito isang melodiya ng luha. Ito ay isang awit ng tagumpay. Ang bawat mabilis na pagpindot sa mga teklado ay tila bawat pintig ng kanyang puso na nagsasabing siya ay malaya na. Sa gitna ng kanyang pagtugtog, naalala ni Betty ang isang mahalagang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kintab ng mga alahas o sa laki ng isang mansyon, kundi sa init ng presensya ng mga taong nagmamahal sa atin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo nito. Naramdaman niya ang kapayapaan na dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, isang uri ng katahimikan na hindi nakakatakot, kundi nakakapagpagaling. Nang matapos ang huling note, ang katahimikang sumunod ay puno ng kagaanan. Tumingala si Betty sa langit kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng magpakita. Alam niyang sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, hindi na ang anino ni Elena ang kanyang makikita, kundi ang nangiti ng kanyang ina at ang mapagkalingang mga mata ng kanyang ama. Ang digmaan sa loob ng kanilang tahanan ay tapos na, at ang tanging naiwan ay ang pundasyon ng isang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng pagkakamali. "Mahal kita, Papa," ang sabi ni Betty. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag sa gitna ng dapit hapon. "Mahal na mahal din kita, Betty. Higit pa sa anumang bagay sa mundong ito," ang sagot ni Roberto habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang anak. Ang kwento ng Ang Melodiya ng Luha ay nagtapos hindi sa isang marahas na paghihiganti, kundi sa isang tahimik na pagtatagumpay ng pag-ibig at katotohanan. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mansyon, ang bawat sulok nito ay muling naging isang tahanan, isang lugar kung saan ang bawat boses ay naririnig, ang bawat sugat ay binibigyang halaga, at ang bawat himig ay simbolo ng isang pusong nakahanap na ng kanyang tunay na kapayapaan.